Sa karugtong ng ating kwento, sumang-ayon si Choi sa lalaki na umupo sa tabi niya. Habang nakaupo, tinatanong ng lalaki kay Choi kung kanino daw siya pupusta. Sa desert daw ba o kaya sa ocean? Sagot ni Choi, hindi daw siya pupusta, lalaban daw siya. Tinanong din niya ang lalaki kung kanino daw nito plano tumaya. Sagot nito, tataya daw siya kung sino ang siguradong malakas. Halimbawa daw sa kagaya niya. Natigilan dito si Choi at nakatingin, iniisip pa nito na kung nakikita daw ba ng lalaking ito ang kanyang ranggo. Sagot pa ni Choi, ang lahat daw ng mga tao ay tumataya lang daw sa lalaki. Mukhang ito daw ay nagkakamali ng paghusga. Ginamit naman niya ang pagsusuri para makita ang status ng lalaking ito. Ngunit wala siyang makita sa status nito. Na kanyang ikinagulat na ang kanyang kakayahan na pagsusuri ay hindi gumagana. Ang kanyang ranggo daw ngayon ay A. Na ang ibig daw sabihin ng taong ito ay kapareho ng kanyang ranggo o kaya mas mataas pa. Bakit daw kaya ang isang A-rank na hunter ay pumunta sa lugar na kagaya nito? Ano daw ang binabalak ng lalaking ito? Sabi ng lalaki na alam daw naman nito na ang mga sumasali na ranggo ay nililimitahan hanggang sa C-rank lang. Kaya bakit daw ito sasali dito? Meron daw ditong nag-check ng hunter certification sa mga sumasali. Siya daw ba ay illegal na nagparehistro? Sagot ni Choi, pagkatapos daw nitong walang kundangan na tinignan ang kanyang ranggo, bakit hindi na lang daw ito isipin ang gawin ang kanyang business at manood ng laban? Bigla siyang hinila ni Nara at sinasabi sa lalaki na ano daw ang sinasabi nitong mama. Meron daw silang maayos na hunter certification, napabugtong hininga dito ang lalaki at sinasabing kahit na daw. Galit naman na pinagsisigawan ni Nara kung ito daw ay nakainom, ay uminom na lang daw ito ng maayos. Huwag daw itong magsimula ng away sa mga inosenteng tao. Nagtatakang tanong naman ni Choi, sino daw ang tinatawag nitong mama? Galit naman na pinagsisigawan ni Nara na ang tinutukoy daw nito ay ang katabi niya. Namumula daw ang mga ilong nito at pisngi na halatang nakainom. Ang nakikita ni Nara ay isang matandang may edad na lalaki na halos napapanot na. Ngunit ang nakikita ni Choi ay isang binatilyo na halos kaedad niya na gwapo at may pulang buhok. Nagtataka pang sinasabi ni Choi kay Nara kung nakapikit daw ba ang mata nito. Nakikita daw niya na ang lalaking ito ay halos kasing edad nila. Galit na pinagsisigawan ni Nara na kung ano daw ang sinasabi nito. Ito daw ay isang lalaking medyo nakakalbo na. Hindi naman makapaniwala si Choi at sinasabing ano daw ang sinasabi nito. Nakikita daw niya na ang buhok daw nito ay maayos. Bigla naman humagalpak ng tawa ang lalaki na sinasabing masyado daw itong masakit magsalita. Ang mga lalaki daw na nakakarinig ay nasasaktan. Iniisip naman ni Choi kung ano daw ang nangyayari dito. Huwag daw sabihin na gumagamit ito ng isang special na item para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Maya-maya pa ay tumunog ang bell na hudyat para magsimula ang laban. Natutuwa naman dito si Nara sa kanyang nakikita dahil ito daw ay magsisimula na. Galit pang sinasabi ni Nara sa lalaki kung ayaw daw nitong sipain papalabas ay manood na lang daw ito ng laban. Ang pera daw niya ay nakataya dito. Habang hindi pa rin mapigilan ng lalaki ang pagtawa ay sumang-ayon na ito. Si Choi naman habang nakatingin sa lalaki ay nag-iisip na sinabi daw nito na ang halos karamihan na nandito ay hindi nagising o mababang ranggo na hunter na nagtitipon dito. Kapag mababa daw ang ranggo nito, sa tingin niya hindi daw nito makikita ang mukha ng lalaking ito. Sa gitna ng arena pinapakita ang lalaki na isa sa mga lumalaban na si Park Dae-soo, isang E-rank at sa kabila naman ay si Shin Bae-yeon, isang D-rank. Tanong ni Nara kay Choi kung sino daw sa tingin niya ang mananalo. Sagot ni Choi, mananatili daw na hindi matatalo ang may ranggo. Sumang-ayon dito si Nara, kaya daw siya pumusta sa D-rank. Inaasar naman siya ng lalaki kung pwede daw bang palitan na nila ang kanilang pusta ngayon. Galit naman na sumagot si Nara na huwag daw siyang pakialaman nito. Makikita ang patuloy ang paglaban ng dalawang magkatunggali at ang tinayaan ni Nara ay parang natatalo na at bagbog sarado na. Habang si Choi ay tumatawa at sinasabing ito ay katulad daw ng isang dogfight, makikita na kinagat ni Dae-soo ang braso ng kanyang kalaban. Natutuwa naman dito ang lalaki na ginamit daw nito ang matutulis nitong ngipin.
Sabi pa ni Choi na ang E-rank ay naglalaro daw ng marumi. Tanong naman ni Nara, ano daw ang sinasabi nitong dalawa? Hindi daw ba nila nakikita na pumusta siya ng 300? Maaaring ito daw ay gagawa ng counterattack maya-maya. Ilang saglit lang ay tinaas na ang kamay ng referee, ang nanalo ay ang Desert Ruler. Inasar pa siya ng lalaki na ang tinayaan daw nito ay bagsak na. Halos lumuwa naman ang kaluluwa ni Nara sa kanyang pagkatalo. Ang kanyang 300 na pera daw ay lumipad na. Sabi pa ng lalaki, sana daw nakinig ito sa kanya. Tumawa naman ng malakas si Choi. Ito daw ay ang nakakatawang labanan ng mga aso. Galit naman na kwinelyohan ni Kara si Choi, paano daw na nagagawa pa nitong tumawa. At sinabi daw nito sa kanya na ang D-rank ang mananalo. Ano daw ang gagawin nito tungkol sa pera? Bigla namang nagsalita ng may nakakatakot na ekspresyon si Choi, kung ano daw ang ginagawa nitong ngayon sa kanya. Bigla naman itong natauhan at humingi ng tawad, sa tingin daw niya ay nawala siya sa sarili ng ilang saglit. Tinatanong niya ito, kailan daw ito lalaban? Sinabi daw nito sa kanya kanina na pupusta siya para sa kanya. Tumayo naman si Choi at sinasabing nagbago daw ang kanyang isip kaya hindi na daw niya ito gagawin. Hindi naman dito makapaniwala si Nara at galit na nagtatanong kung saan daw ito pupunta. Sabi daw nito kanina natutulungan siya na makagawa ng pera. Habang naglalakad, napabuntong hininga si Choi. Iniisip niya na magpasalamat daw ito dahil buhay pa ito pagkatapos niyang hawakan ang kanyang kwelyo. Bukod daw dito, ang item daw kanina ay mukhang illegal, at sa katotohanan, ang paggamit daw nito para itago ang totoong pagkakakilanlan ay ibig sabihin isa daw itong criminal o kaya naman, hindi na natuloy nito ang pag-iisip at pinigilan na ang lalaki sa daan. Lumingon ito at nagtatanong sa kanya kung bakit daw ito sumuko na sa pagsali. Sa tingin daw niya ay meron daw itong konsensya. Sagot naman ni Choi, bakit daw siya sasali kung may lalantad lang naman daw ang kanyang sarili. Ginawa daw nitong matalo ang kanyang pera kaya siya daw ang may responsibilidad dito. Sabi naman ng lalaki, nababaliw na daw ba ito? Bakit daw siya? Huwag daw nitong sayangin ang magandang ranggi daw nito dito at sumali daw ito sa guild at makakagawa daw siya ng mas mainam na pera doon kesa dito. Sagot ni Choi, ito daw ay kanyang libangan. At bakit daw nandito rin daw ito at gumagamit ng isang illegal na item? Sagot din ng lalaki, ito daw ay kanya lang din libangan, magpapanggap naman daw siya na hindi daw niya nalaman na nandaraya ito. Kaya bakit daw hindi na lang daw gawin ito ang gusto niyang gawin? Nilapit ang mukha ni Choi sa lalaki at sinabing ayaw daw na niya. Kailangan daw niya ng distribution network na alam naman daw nito. At tinatanong niya pa ang lalaki kung saan daw niya ito nakuha ang kanyang item. Sagot naman ng lalaki, bakit naman daw niya ito sasabihin? Gusto daw ba nitong maging isang kriminal? Humingi ito ng tawad ngunit hindi daw niya pwedeng sabihin dito. Napabuntong hininga naman si Choi at sinasabing mukhang matigas daw ang ulo nito. Maya-maya pa ay may narinig sila na kaguluhan sa labas ng pinto na may mga taong dumarating at sinasabing ito daw ay isang illegal gambling raid. At sumisigaw na hulihin ang lahat. Napahawak ulo naman dito ang lalaki. Ito daw ay magiging isang problema kung mahuhuli siya. Kaya kailangan na daw niyang umalis. Ngunit hinawakan siya ni Choi sa kanyang braso at tinatanong kung saan daw ba pupunta ito. Tanong ng lalaki kung ano daw ang ginagawa nito. Pinapipili siya ni Choi kung dadalhin daw siya nito doon o kaya naman magpapahuli daw sila dito sa kanila ng ganito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata. Abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos.